What is up guys? Welcome sa ating panibagong tutorial na naman. Another day, another render na naman tayo. So, sa ngayong episode natin ay tuturuan ko kayo kung paano gawing reflective ang ating mga floorings. Like kung anong mga material ang gusto nyong gamitin, like tiles, marbles, kung anong klaseng mga stones, or kahit yung dito yung concrete lang na may sealer or may materials na pampakinang sa ibabaw na ina-add natin. Basically, ang gagawin natin dito para maging makinang yung ating flooring is click muna natin to. So ito yung flooring natin. So, sa flooring natin, may mga materials tayo. Ay, katulad nito, stone. Tapos, tiles yung ginamit ko kasi dito eh. Tiles. And then, pupunta tayo sa settings. Ang settings natin dito is, ito. Siyempre, reflection naman ang ginagawa talaga natin dito. So, ang reflectivity ko is ginawa kong 200%. Kasi, yung ano lang to, yung default lang to na material dito sa Lumion. So kung gusto mo mas reflective, magda-download tayo sa mga reflectivity map sa load dito. Anyway, lalo na dito sa emissive strength, wala akong nilagay. Sa displacement and then opacity, wala akong nilagay. Ito yung default talaga ni Lumion. So, parang itong tutorial kasi natin, ito yung mga simple tutorial how to start na ma-enhance yung rendering talents natin. Like for example, sa mga students, artist students. So, kayang-kaya ito. Anyway, let's go back. Ang texture ko dito is ito. So, i-ano muna natin. Ayan. Tayo, click natin to. Yung texture ko is 22%. So, dito tayo sa settings ha. Ang map scale ko is 0.5. Yung relief ko 7%, tapos yung roughness ko naka-default siya as in 100%, and then yung reflectivity ko is ginawa ko siyang 200. So sinagad ko siya. Yung metalness ko, since hindi naman siya metal, 0. And then yung emissive strength ko 1 nit, displacement ko per percent, opacity ko 100, kasi pag minus mo yan, wala nang ako makita dyan. Pagdating dito naman sa settings ng soften edges, naka 7% tayo, and then the rest, ito yung hindi ko ginalaw. Okay. Okay na tayo dito. Check lang natin, save changes. Tapos punta na tayo sa render. Okay, ayan na. So nakikita nyo to, ito yung reflection ng salamin natin. So, ito rin yung reflection ng mga ilaw natin. And then, tatlo sila. Yung sa sun. Nakikita nyo pagkakaiba-iba. So, ginawa talaga natin yan para makita nyo kung anong pagkakaiba-iba ng mga reflection. Like, katulad dito sa sun. Itong salamin and then yung mga ilaw. So, ang ano natin dito, ang ginawa kong style is naka-night siya pero may sun. So, yan yung pinaka nakita ko kasi hinahanap ko to. Hinahanap ko tong tatlong ano na to. Reflection. So, mababago mo naman yan based sa gusto nyo. Pwede kayong mag-realistic, interior ray tracing, night, daytime, dawn. Kung gusto nyo, custom style, overcast, and then ito, watercolor, and then color sketch. Anyways, let's go back. So, ito yung mga ano ko, yung mga presets ko. So, chromatic aberration. So, yan, 0.2. Ang sun ko, ayan, sun height ko 33.48 degrees. Sun heading ko is negative 70.23. Sun intensity ko is 20.12 para lumabas yung mga yan. And then sa real skies ko, yung gamit ko is evening. Pwede nyo rin yan baguhin based dun sa style. Kasi check mo lang naman yan kung anong maganda
para sa ano. Pero yung reflectivity kasi yung inaano natin dito pinapalabas natin. And then sa sharpen, ito yung intensity ko, 0.26. Sa color correction ko, temperature ko 100, exposure ko, ang tint ko 100, ang exposure ko is negative 0.24, contrast ko 142. And then the rest, ano yan, tawag dito, default. So, back na tayo dito sa color correction. And then sa reflection natin, syempre, maglalagay tayo ng active plane. So, ito yung mga active plane ko. So, ito importante to. Kailangan natin itong ilagay. So, maglalagay tayo. Ito. Okay? So, yung reflection mo, dapat meron ka nito. Ito yung isa sa pinaka-importante para lumabas yung mga ganyan. And then, hyperlight ko default, shadow, skylight ko default. So, let's go. Render na natin. Ayan, i-update muna natin. So, pati yung mga shadow na yan, tapos yung reflection, yung shadow nung upuan, nakikita nyo. Ayan. So, lumabas sila lahat. So, that's a good sign na maganda yung magiging kalabasan ng render natin. So, let's render na. Render photo. So, ito na siya. Render na siya. Kung gusto nyo ng mga other tutorial, please subscribe, follow for more, and comment down below kung anong mga questions nyo para matakil natin sa mga next episode. Thank you, guys!